Maligayang pagbati sa inyong mga kaibigan. Ako si Dali Daranila at kasama ko po si Pastor Edgar Brian Tolentino. Siya ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin po ang Assistant to the Director ng Ellen G. White Estate Branch in the Philippines. Kamusta po kayo, Pastor Brian? Mabuti naman at masaya tayo na makasama muli ang ating mga tagapakinig, taga-subaybay na talagang masugid na nagsusubaybay ng ating programang Sharing the Vision. Pinag-aaralan natin si Ellen White at ang kanyang mga sulat. Naku, Pastor, ito na po yung huling-huling episode natin at Sa series na to. Opo, sa series na to. Pero ang dami na po nating magagandang bagay na natalakay po natin tungkol sa buhay at mga sulat ni Ellen White. At dito lang po yan sa Sharing the Vision. Pero Pastor, bago po natin pag-usapan yung interesting na topic po natin, pwede po nang manalangin tayo para tayo magabayan ng ating Panginoon? Sige, tayo manalangin. O dakila po naming Ama, Panginoon, na siyang puno ng karunungan at pinanggagalingan ng lahat ng lakas at kapangyarihan. Kami po, Panginoon, ay buong puso nagpapasakop sa inyo, sa inyong mga salita at ganoon din sa mga payo na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod. Hari nawa, Panginoon, ay maging bukas ang aming mga puso't isip upang ganapin ang mga payong ito sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Pastor, napaka-interesting po na pag-uusapan po natin ngayon. I'm sure yung ating mga manonood ay inaabangan din ito dahil pag-uusapan po natin ang ilang issues sa mga sulat ni Ellen White. Nako, sasagutin po natin yung ilan. I'm sure, Pastor, hindi lang ito napakarami pa. Pero i-discuss lang po natin or dadaanan po natin ang ilan sa mga kilala na concern sa mga sulat ni Ellen White. Katulad po ng pagligo sa Sabat. Kasalanan po ba na maligo pag Sabat? Aalamin po natin yan. Ang pagluto po sa Sabat. Ako ba ay mapupunta sa impyerno pag nagluto ako nito ng araw na ito? At is meat eating o ang pagkain ba ng karne ay kasalanan? Pastor, ano po ba ang mga sinasabi ni Ellen tungkol dyan sa mga issues na yan? Well, alam mo, medyo sa pag-ikot ko sa buong Pilipinas, lalo na sa Mindanao, sa Visayas, medyo mas maraming issue ito. In fact, may mga nag-i-email sa akin galing sa Mountain View College, galing sa Davao, tungkol sa mga issue na ito. At paulit-ulit na lang itong mga issue na ito na nag-a-arise. So, siguro once and for all dito sa television, medyo ma-emphasize natin, mauulit-ulit nila kung gusto nilang masagot ito. Malilinawan na po tayo ngayon. Ito yung pinanggagalingan ng isa. Actually, nasa Volume 5 at saka Volume 2 ng Testimonies, 355 dito sa Volume 2, 1871, ang sabi ni Ellen White, on preparation for the Sabbath, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the boots be blacked and the baths be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. So, ito yung emphasis nila. At ang unang gusto natin pag-usapan yung cooking on Sabbath. Opo. Well, originally, makita natin yung mga nauna nating mga pioneers, mga Seventh-day Adventists sa Pilipinas, they don't cook on Sabbath. Ano ba talaga yung pioneering stand natin dito? Opo. What does Ellen White mean about it and how do we apply it in our daily life? Ang sabi ni Ellen White sa kanyang writings dito sa manuscript 88, Sabbath should be as sacredly observed on the campground as it in our homes. So sa mga camp meetings at saka sa home, it should be sacredly observed. Opo. We should not let the bustle and excitement around us detract from its sacred dignity. No cooking should be done on that day, sabi ni Ellen White. The instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Bake that which ye will bake today, and seethe that ye will seethe. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. So, yun ang sabi ni Ellen White. In-explain niya Exodus chapter 16, verse 23. At alam mo kung paano niya in-explain yun? God meant what He said. Sabi niya, when He gave this direction, and shall we, who are presenting to the people the claims of the divine law, break that law ourselves, merely to please the appetite, God forbid. There has sometimes been almost as much cooking done on the Sabbath as on other days. And the blessings of God has been shut out
but our failure to honor Him in keeping the Sabbath according to the commandment. Alam mo, sa district ko, Opo. laging ang pinag-uusapan ng mga deacons, deaconess namin, Pastor, pwede bang hindi na lang kami magluto? Kasi habang may district fellowship, nagluluto Opo. sila. O kaya, alam mo, hindi nagiging blessing sa kanila. Kahit maglagay pa kami ng trompa o kaya ng sound system doon sa likuran para makapakinig sila ng sabi na, Pastor, hindi talaga. Opo, iba Pwede pa bang rin. iba na lang ang ma-assign? Kasi gusto naming ma-bless sa araw na ito. So basically, on a practical reason, wag na nating pag-usapan Opo. yung mga context sa panahon ni Ellen White at context sa ngayon. On a practical reason, kung maiwasan natin magluto sa araw ng Sabbath, mas magiging blessing sa atin ito. Opo. Kung mapiprepare natin, take for example, napakarami namang luto na pwedeng lutuin. Pero, alam mo, yung mag-init, ng sabi ni Ellen White, Opo. hindi naman kasalanan eh. So basically, kung titignan naman natin, maraming mga luto kasi, kung konting sa pag-usapan natin, noon, yung baking, pagka binake mo ang isang bagay, 3 days, 4 days, palusog ng palusog yung binake mo. Eh, alam kapag ka nagsaing ka Opo. ngayon, at hindi mainit, hindi na napanatili yan, hindi yan palusog ng palusog kada oras. Naintindihan mo? Opo. So medyo magkaibang Opo. context yun. So, hindi naman siguro magiging malaking kasalanan para sa akin, ano? Pagka ikaw ay, ano ba naman yung naglagay ka ng kanin, nilagay mo sa rice cooker, naluto ng pusa, parang hindi naman siguro ganon. Hindi naman mabigat sa atin Yes, yun. kung ganun ang Opo. prinsipyo ng pagluluto at hindi naging labor or laborious or taxing, siguro it doesn't, hindi na, kasi ang importante you spend time with Opo. God. So, kung ang mga luto lang naman natin ay siguro lalagain lang natin o lalagyan, kasi yung bread, pag niluto yun, magsusurvive yun ng ilang araw. Opo. In fact, mas maganda pa. Pero yung magtinola ka ngayon, Opo. tapos hanggang kinabukasan, hindi na yun ganun kalusog. Opo. Di ba? In fact, baka may mapanis mangyari na na yun. mapanis na yun. Opo. Pwede naman natin ilagay sa refrigerator, initin May natin, ref naman na ngayon. whatever. Pero Opo. ang point ko dito, kung ang prinsipyo ay kung maggugugol na ito ng napakaraming oras, wala na tayo sa concentration natin, nagmamadali na tayo, it could have been, kasi kami sa bahay iba. Opo. Siyempre, ang ano namin ay as much as possible ay yung mga prepared na, Opo. yung mga kainin mo na lang. Pero kung sakali man na iba-iba kasi yung situation ng bawat tao, hindi naman siguro nakikita ko na, pero it glorifies more God and you have Opo. more time and blessing kapag ka sinunod natin ito. Ano ba ang sinasabi ng inapang document natin? Opo. Pag-usapan din natin yung document from the General Conference. Ang sabi ng Ellen White sa Manuscript 21, 1897, "Speak not lightly on the restriction placed upon Israel in Sinai regarding the cooking of manna. The Lord has placed barriers around His Sabbath, that it may not be regarded with the least carelessness or irreverence." So hindi talaga natin, pwede siguro tayong mag-ano, pero sa Sabbath, hindi pwede. Opo. At in fact, ito nga yung tatak natin eh. So hindi natin pwedeng biru-biruin ito. When the Lord said, "Tomorrow is the rest of the Sabbath day, bake that which ye will bake today, and seethe that which ye will seethe," He means that Friday shall be a preparation day in which we are all to do our cooking. So, kung pwedeng lutuin na lahat yan, pero hindi bawal na mag-init. So, kung Opo. pwedeng i-prepare mo na lahat yan, nagayat mo na lahat yan, tapos siguro naman kung iinitin, pakukuluan mo yun, I Opo. don't think that Saglit it will lang be. naman, opo. Pero yung doon pa ka magkagayat, doon po pa i-prepare lahat, yung iba nga doon pa mamimili. I don't think it will be a blessing. Ano sabi? If it is really essential to have beans on the Sabbath, let them be cooked on Friday and kept warm in the oven. Lalo na kung beans. Opo. Pero kung hindi Tagal beans maluto siguro yun at eh. mabilis lang Opo. naman, I don't think it would be laborious. Wala nang problema yun. They need not be eaten cold unless preferred. Hindi rin pwede na malamig Opo. pag kinain natin. Hindi naman po appetizing yun pag malamig. So, Opo. hindi, wag tayong maging extreme na hindi pwede magluto, nag-usok ka lang ng konti, nagalit na yung kapwa mo Adventist, hindi rin ganun. At saka, pag nag-observe ka ikaw, wag kang makialam sa iba Opo. kung paano nila ino-observe yun. But let no remarks be made as though it is a very light thing whether we regard the special requirements of God in regard to the Sabbath or not. It is not left for any man or woman to venture to disregard any commandment of God. Okay? So naiintindihan natin, modern na tayo ngayon, so pwede naman itong mga ganito. Opo. Wag lang, makikita mo yung prinsipyo na wag tayong maging laborious. Okay, wag mag-consume ng so Opo, much time. Pastor. Manuscript 12, 1883. She spoke on Sabbath, February 24. In regard to keeping the Sabbath according to the commandments, many confessions were made in the social meetings in regard to their being remiss in the keeping of the Sabbath.
according to the commandment, many saying that they had not seen it in this light before. They would from that time regard the Sabbath with greater sacredness. They had blacked their boots on Sabbath, done unnecessary cooking on Sabbath. Hindi ba pwedeng i-block na lang yun ng Friday? Opo, i-prepare na nila ng maaga. That's it. Yung mga anak ko, alam na nila pag Friday, iba-block yun. Pero, ang point natin dito, nakita ba natin ito sa ganitong light na Opo. nagiging blessing sa atin na pag Sabbath, music, pupunta ka sa church, hindi ka nagmamadali, Opo. maaga kang gumising, di ba? Ito yon. Ano ang sabi ng same operational principles? This is Spirit Prophecy Volume 1. The Lord is no less particular now in regard to His Sabbath than when He gave the foregoing special directions to the children of Israel. Tandaan mo, ito sa huling araw, ito ang magiging delineation ng tapat at hindi, yung keeping of the Sabbath. He required them to bake that which they would. Ituloy ko na, sabi dito, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment are transgressors of God's law. Okay, Opo. so fix yun, wala tayong magagawa doon. Ano kaya ang sinasabi pa ni Ellen White? All who really anxious to observe the Sabbath according to the commandments will not cook any food upon the Sabbath. So, hindi naman nanggagaling dito ang righteousness Opo. sa mga works natin or keeping the Sabbath. But, this is out of love that we do this. So, minsan ako-question yung Opo. love mo. Hindi na-question yung righteousness na meron ka. Kasi yung righteousness natin nanggagaling kay Christ. Hindi nanggagaling sa Sa ating ating mga sarili. sarili. So, that prohibition should be regarded by every Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. Alam mo, pag natanong mo yung ilang mga foreigner na Adventist, sa mga bansa nila, hindi talaga sila nagluluto. Halos dito lang. Siguro, hindi ko alam Opo. sa ibang lugar, pero dito sa Pilipinas talagang nakaugalian na. Pero Sa atin go na po. back 30 to 40 years ago, ganun din naman ang kanilang observance. Medyo naging lax lang siguro. Kasi siguro sa change of time. Pero sa tingin ko, it's the same. Bumabalik pa rin tayo sa prinsipyo. Anong sinasabi ng General Conference? Ano nga po ba, Pastor, ang sinasabi ng General Conference? May action ng Pwede General po ba Conference. malaman natin? July Opo. 9, 1990. At ito ang kanilang action. Actually, mahabang document Opo. ito on Sabbath keeping. Pero most specifically on cooking. Preparation for the Sabbath. General Conference, July 9, 1990. Preparation for the Sabbath. If the Sabbath is to be observed properly, the entire week should be programmed in such a way that every member will be ready to welcome God's holy day when it arrives. This means that the adult family members will plan so that all our household tasks, the buying and the preparing of food, the readying of clothes, and all other necessities of everyday life will be completed before sundown Friday. Wow, so yun pala ang stand ng ating church pag regarding sa pagluluto, pati buying. So ito ang kailangan na natin practice. Opo. Tingnan nga natin kung i-practice natin kung magiging blessing sa atin o magiging burden. Opo. Kasi kung ang Sabbath ay naging burden sa iyo, nawala na yung Yung essence ng yung essence ng Sabbath. Opo. Pero kung naging blessing sa iyo ito yung naging. Pero hindi sa extreme na, hindi tayo pwedeng Opo. pumunta sa patay pag-araw ng Sabbath, hindi tayo pwedeng maglibing Opo. pag-araw ng Sabbath. Asan ang This mercy is, doon? para sa Opo. akin, medyo kind of extreme na ito kasi si Ellen White nilibing ng Sabbath, si James White nilibing ng Sabbath. Sa Talmud, bawal maglibing ng Sabbath. Kasi nasa mga nasa regulation ito ng panahon ni Jesus Christ. Opo. Pero hindi ito ini-impose sa atin, wala nga ito sa Bible eh. Pero itong mga ganitong, napaka-strict mo sa paglibing, pero pagdating sa pagluluto, luto ka lang ng Opo. luto. Para sa akin, medyo hindi Wala pong balance balanse ito. doon. Opo. Ma-strict ka sa ibang bagay, pero sa mga bagay na Opo. madali para sa iyo, okay sa iyo. Pero para sa akin, consistent Yun. ang Panginoon dito. Pastor, naliwanagan po ako tungkol sa pagluluto. Pastor, paano naman po yung pagligo tuwing Sabat? Kasalanan po ba ng maligo pag Sabat? Well, kasi binanggit din yun, di ba? Kanina nabanggit ko na second volume ng Testimonies volume page 355. Sabi, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and all the cooking is done. Let the boots be blacked and the baths be Ayan. taken. This is in preparation day. Opo. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Alam mo, nung panahon noon, ang context ng pagliligo ay ito. If you take a bath, sabi ko naman sa'yo, di ba, Opo. minsan maligo ang tao sa Opo. isang taon, minsan na naliligo, minsan sa Matagal. isang linggo, Opo. isa lang naliligo. At usually, naliligo sila bago sila pumunta sa church kasi special na Opo. araw yun eh. So usually ginagawa nilang pagliligo sa Friday night.
hindi na sila nakaka-attend ng Vespers. Kasi bago ka makaligo, una, iinitin mo. Opo. Pangalawa, hahakutin mo yung tubig mula sa poso. Kasi Wala pa pang namang, gripo nun. wala pang Opo. system nun ng gripo. Papunta doon sa bathtub. Bathtub mo. Opo. Tagal So, pa nun. mainit yun. Meron namang modern. Noong panahon ni Ellen White, Opo. may modern sila kasi may heater sila. Ah. Tapos, yung tubig galing sa taas, inihit yun, tapos bababa yun. Sila lang ang may ganun kasi high-tech yung bahay nila. Yung mga mayayaman lang Mayaman po. lang talaga. Kasi na-donate yung bahay na yun eh. Pero ang point ko dito, laborious talaga. Opo. At gagawin pa nila ito ng Friday night. Eh, Sabat na po yun. That's it. So, ang point natin dito, hindi ito kagaya ng context Opo. natin ngayon na within 15 minutes, Ang nakaligo bilis ka lang, na. opo. Pero, siguro hindi natin pwedeng anuhin yun kasi maraming kukontra sa ganong mga ideas na modern na kasi nga Opo. ganyan-ganyan. Ang prinsipyo ng Sabbath is we keep the Sabbath. It becomes a blessing to us and it becomes healthy for us. Pero dito sa mga references na ibibigay ko sa'yo, gusto kong i-point dito na si Ellen White ba? Naligo ng Sabbath. Sige nga, Pastor. Oh. Nakaka-curious Unang-una, nga po. hindi sinabi, ang sabi doon, but in the preparation, let the baths be taken. Hindi naman sinabing, on the following day, you don't take a bath. Ang sabi, the preparation day, dapat makaligo ka na bago pa lumubog ang araw. Pero para sa akin, kasi it takes a lot of time. Opo. Ilang oras yun. At hindi Matagal. na kukonsume na Opo. pati yung Vespers. Pero ang point dito, ang sabi ni Ellen White, Education, page 200, 1903, the value of daily bath in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized. Ano ibig sabihin ng daily? Daily means, paano po ba, Pastor? Araw-araw. Oo. Does it include the Sabbath? Daily, yes. Daily. So, ilang Sabbath ang mamimiss mo kapag hindi ka naligo every Sabbath? 54 Opo. Sabbaths in a year. Yan, Sa- ilang, ano rin po yun, Di ba? So, ang health ay 54. mako-compromise. Ang Opo. sabi niya sa letters 11, 1902, I take bath daily. Ang sabi ni Ellen White, I take bath daily. So, pati Sabado. Very strange itong idea ng daily bath. Isa pa. Letters 150, I take bath every day, sometimes two. Minsan, 2 beses ang araw. Lalo na sa Pilipinas, napakainit. Ito pa ang sabi niya. Testimonies for the Church, Volume 3, page 1771. Bathing helps the bowels, stomach, and liver, giving energy and new life to each. It also promotes digestion, and instead of the system being weakened, it is strengthened. Instead of increasing the liability of cold, a bath properly taken fortifies against cold because the circulation is improved and the uterine organs, which are more or less congested, are relieved, for the blood is brought to the surface and more easy the regular flow of the blood through all the blood vessels is obtained. So, parang Pastor, ang sinasabi dyan, ay ang pagligo ay may health benefits pala. Kapag ka hindi ka naligo ng Sabbath, may tendency na antukin ka. Oo nga po. Talagang ikailupaypay o kaya uneasy Opo, mo. uneasy. O paano ka mabibless sa araw ng Sabbath kung hindi ka naligo? Oo nga po. At saka paano mabibless yung katabi mo? Okay, di ba? Ito pa. Letters number 5. On Friday, I was unable to sit up. Sarah gave me a bath in the evening. But I was prostrated during the operation. Okay. Ngayon, sabi niya sa letters 306, 1906, but on Sabbath, when I was asked to speak in the great tent, here, I said, I will not worry. I will commit my soul and body to God. But I had not one feeling of weariness from beginning to the end of my talk. The Holy Spirit refreshed me, and I was able, after speaking and taking my bath, to take up my pen and write many pages in my diary. So after niya nagsalita Opo. sa Sabbath, nakaligo siya at nakasulat siya. Parang na-refresh po ang kanyang katawan That's at it. nakapagsulat pa siya. Ito pa ang sabi niya sa letters 26, 1909. It was Sabbath. But the water tank had to be heated. And about noon, I took a hot bath. O, di ba? Opo. Maliwanag. And then, returned to bed. So, yung quotation na yon na let all baths be taken, Friday yun, tapusin mo na. Opo. Kasi, kinabukasan, Sabbath na, at least, doon na uli yung susunod na ligo, Opo. di ba? Tapusin mo na yung kaysa doon ka pa maligo during that time. I laid down most of the day. So, basically, ang pagpapaligo is a healthy thing. Sabi,
Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. And bathing is made for man daily and not, man for the bathing. So, both ways becomes a blessing. Blessing ang Sabbath at blessing din ang pagligo. Wow, Pastor, napakalinaw po nun. So sa mga nagtataka kung sinabi ba ni Ellen White na huwag maligo pag ng Sabat, malinaw na malinaw po ang kasagutan sa ating pong pag-aaral ngayon. Ito naman pong huling tanong natin, Pastor. Ito po ay kadalasang katanungan ng ilan po nating mga kapatid. Ang pagkain ba ng karne ay kasalanan din? Mapupunta ba tayo sa impyerno pag kumain tayo ng karne? Ano po bang kasagutan dyan ni Ellen? Ayan, ang sabi ni Ate Ellen. Ni Ate Ellen. Ayan, sa letter 76, 1895. Alam naman natin, napag-usapan na natin, in 1894, naging teetotaler siya. Sabi niya, a year later, she could write, since the camp meeting at Brighton in 1894, I have absolutely banished meat from my table. So, kung kasalanan ito para sa kanya, bakit hindi niya kagad ito tinanggal noong 1863? Nung una pa lang, opo. Okay, yun na. It is an understanding that whether I am at home or abroad, nothing of this kind is to be used in my family or come upon my table. Ang tanong, ano bang mga reasons niya bakit siya nag-vegetarian? Opo. Sinabi na po natin yan sa nakaraang pag-aaral, Pastor. I-review lang natin uli. Unang reason. First reason is health. Sabi niya, I advise every Sabbath keeping, sabi niya sa manuscript 15:1889, nasulat din sa Culture Ministry. I advise every Sabbath keeping canvasser to avoid meat eating, not because it is regarded as sin to eat meat. Regarding sin as eating meat. Opo. But because it is not healthful. Yun. So yung reason na kaya tayo nag-vegetarian, kasi nagkakasala tayo, pag kumain tayo ng karne, ay hindi prinsipyong nanggagaling sa spirit of prophecy. So mali ang ganong kaisipan, Pastor. Kaya lang tayo umiiwas sa pagkain ng karne ay para sa ating kalusugan na That's dapat it. nating ingatan dahil ang ating katawan ay templo ng Panginoon. At mahal tayo ng Panginoon, mahal natin ang Panginoon, mas the more na magiging healthy tayo, makakapaglingkod tayo sa Kanya, Opo. at maraming pa tayong maililigtas. Tama, Di ba? opo. Isa pa, meron din siyang ethical reason kung bakit diniscard niya ang eating of meat. During the camp meeting, ito ay nasa Testimony Studies on Diet and Foods, 67. During this camp meeting, Ellen White came to a strong personal conviction that she should completely abandon the use of flesh food in her diet. Although she had been a committed vegetarian since she received the light on this subject in 1860s, she occasionally departed from vegetarian diet during her travels or when circumstances made it difficult. At one point during the camp meeting, Ellen White was approached by a Catholic woman, likely Mrs. MMJ Okavana, who appealed to her not to follow the selfishness of taking the lives of animals to gratify the perverted appetite. So parang yung awa doon sa animal para lang ma-satisfy yung perverted appetite. So Parang- ethical yung Opo. reason. Parang yung mga PETA ngayon, kaya po pala sila hindi kumakain ng mga meat. Kasi nga dahil they love also yung mga pets or yung mga hayop. Dahil creation din ito ng Panginoon. So isa rin yun na pwedeng maging reason. Marami akong kilalang Opo. Adventist na nag-vegetarian. Hindi dahil kay Ellen White, kundi dahil doon sa ethical reason na yun. Ako rin, Pastor, may kakilala rin po akong ganun. Ako naman, iba naman ang reason Opo. ko. Kasi nakakita ako, napaka-pasensyosong tao. Opo. Nung makita ko siya, ano bang sikreto mo? Sabi niya, pag-vegetarian. So wala pa akong nabasang Ellen Opo. White, hindi ko rin alam yung health reason, hindi rin yung mga Opo. reasons ko, pero yung ugali. Yung character. Yun. So, pag nakakita ko ng vegetarian na ang karakter ay cannibal, Ay, nasusuka ako. hindi ka panipaniwala. Na ako, Opo. na-offend ako. Pero ang susunod, letters 73A. This plea had great impact on Ellen White, who determined to no longer patronize the butchers and to not have the flesh of slain animals on my table. So yun ang isa pa. Meron ding moral reason. Sa Review and Herald, March 3, 1910, I have been instructed that flesh meat has a tendency to animalize the nature, to rob men and women of the love and sympathy which they should feel for everyone,
to give the lower passions control over the higher powers of being. If meat eating was ever healthful, it is not safe now. Cancers, tumors, pulmonary diseases are largely caused by meat eating. Pero tandaan mo, ang sabi niya, tendency. So hindi ibig sabihin pag kumain ng karne yung tao, animal yung tao. Hindi. May tendency lang siya. Pero hindi lahat ng kumakain ng karne ay nagiging pangit ang ugali. So, may ano lang yun. Kumbaga may tendency lang. May konting factor. Yes, may factor lang. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Letters 48, ang sabi dito, sabi niya, the people, would God for 30 years give the people this message that if they desire to have pure blood and clear minds, they must give up the use of flesh meat? If He did not want them to heed this message, by the use of flesh meats and animal nature is strengthened and the spiritual nature is weakened. So nakapagpapalinaw din ng isip ang pagve-vegetarian. So nakakaganda ito sa ating sistema. Kagaya na ng sinabi ni Ellen White sa letters 99, all Seventh-day Adventists are vegetarian, many abstaining from the whole flesh food, but others also only eat to the most moderate degree. So with this, makikita natin na hindi niya nire-regard ang lahat na ito ay kasalanan. So parang sinasabi natin, Pastor, na hindi po kasalanan ang pagkain ng karne at hindi po nakabasa ang ating righteousness sa pagkain ng karne. Naku, Pastor. Pero yung health natin ay nakabase doon. Yun ang dapat nating tandaan. Yes. Kaya naman, Pastor Brian, I hope yung mga manonood po natin, natuto sa ating pinag-aralan at nasagot yung mga ganitong katanungan. Kaya, Pastor, ano pong mensahe niyo po sa ating manonood? Well, sa mensahe ko po sa manonood natin, gusto ko pa rin mga kapatid na hangarin natin yung pinaka-the best na magagawa natin sa Panginoon. Pero wag nating hadlangan yung freedom na meron tayo kay Christ dahil lang sa mga ilang pananalita ni Ellen White. Dito, binibigyan niya tayo ng kalayaan na mahalin ng Panginoon, gawin ang pinakamabuting na iisip natin gawin at wag nating tignan ng iba, husgahan ng iba sa hindi nila ginagawa natin. Salamat po, Pastor. Atin na pong tapusin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin at ipanalangin po natin ang mga ating manunood na mas lalo po silang malinawan sa mga salitang narinig po nila ngayon. Amen. Tayo po yung manalangin. Nakila po naming Diyos, salamat po sa aming Panginoon Kristo na namatay para sa bawat isa sa amin upang bigyan kami ng katwiran. Dahil po sa pagmamahal namin sa inyo, nais po naming alagaan ang aming mga pangangatawan, sundin ang inyong mga katusan sapagkat mahal na mahal namin kayo. At ito, Panginoon, ay nagdudulot upang maging maligaya kami na maglingkod at magparangal sa inyo. Sana po, Panginoon, sa aming mga natutunan ay magawa po naming makapangyarihan sa amin ito upang maging blessing sa amin at maging blessing din sa iba ang aming pong paggawa at paglilingkod sa inyo. Kasihan nawa kami, Panginoon, samahan kami sa aming pong mga gawain at patuloy na paglago sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Mga kaibigan, isang makabuluhang edisyon na naman ng ating nasubaybayan. I hope na sa ating pag-aaral ay nalinawan tayo sa mga sulat ni Ellen White. Hanggang sa susunod po nating pag-aaral. At muli, bago po natin ito tapusin, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng isang mensahe mula kay Ellen White that we should not fear the future unless we forget how God has led us from the past. Muli, ito po ang inyong lingkod. Ako po si Dali Doronila at kasama ko po si Pastor Brian. At ito po ang Sharing the Vision.